first solo trip at ito ang biyahe ko papuntang Oslob, Cebu. The next day. 3 to 4 hours na bus ride from Cebu City, mararating ang Oslob. At dito muna ako nagpalipas ng gabi sa Stay and Save. Sila na rin ang nagpa-reserve ng slot ko para sa first activity ko ngayong umaga. Shoot, ang daming tao. Oh, doon lang pala yun. Oh. Yep, dun lang. Doon lang pala yun. First, you are not allowed to touch the wall shark because they are considered as wild creatures and they may react violently or swim away, leading to a shorter interaction. Second is no flash photography because wall sharks are sensitive to light. Third, in swimming, please observe the 4-meter distance away from the wall shark. That's from the mouth and down to its tail. And if you see that the wall shark are getting closer to you, don't panic. Just give them way and let it pass. They are harmless. Lastly, you are not allowed to apply sunblock or any skin protection because these products contain chemicals that can harm the wall shark. But if you applied it already, kindly rinse it off down there at the shower area before going. Violations are punishable, so please obey all the rules to avoid penalty. We have some sea wardens monitoring the whole operation. An additional reminder, from here up to the interaction area, wearing a flight vest is mandatory. But if you are a good swimmer, you can take up and leave it on the boat. And from the boat down to the water, please enter slowly. And for those who go swimming, please remove your jewelries or any kind of fashion accessories with you. Because it may fall accidentally to the water, we are not liable for that. And in taking pictures underwater, mobile phones are not recommendable. And please don't leave your things unattended. Just always remember, no touching of the wall shark. That's all for today. Thank you for listening. You may now proceed down, sir, at the waiting area. Thank you. But then I will just call to the... Anong daw yata? Saan yung dalawang kasama natin? Ay, sa likod, sa likod. Ayun, oh. Pagkatapos ng mahigit isang oras na pila at paghihintay, nakasakay na rin kami sa bangka. At kahit medyo hindi kagandahan ng panahon at may kalakasan yung alon, matutupad na ang isa sa mga bucket list ko, ang whale shark viewing.
Iba pa rin talaga sa pakiramdam na makita ng malapitan at personal ang mga gentle giants na butanding o whale shark. Laging tandaan na huwag masyadong lumapit sa whale shark kung ayaw niyong mapalo sa ang bilis talaga ng oras kapag nag-e-enjoy. Parang inabot lang ng 30 to 40 minutes ang aming whale shark viewing. Sa mga nagbabalak na ma-experience ang whale shark viewing, agahan ang pagpila dahil hanggang 11 AM lang ito. Pagkatapos ng whale shark viewing ay dapat pupunta na ako sa falls. Pero napilit ako ng dalawang bagong kaibigan na samahan sila papuntang Sumilon Island. To 15 minutes na boat ride, mararating ang Sumilon Island. Next time also can go Sabah. Ilan sa mga activities sa isla ay swimming, snorkeling at scuba diving, pero kailangan ng guide per activity. Dahil medyo limited yung time ko dito sa isla, kumuha na kami ng guide at ihahatid na kami doon sa may snorkeling area.
kung marunong tayong lumangoy, pinapayagan na tanggalin ang life vest. Basta iwasan lang na masipa or maapakan ang mga corals na nagre-recover pa lang mula dun sa pinsala na dulot ng Typhoon Odette. Nagpapasalamat ako sa mga bago kong kaibigan na sina Albert at Kelvin sa pag-invite nila sa akin dito sa Sumilon Island dahil sulit na sulit ang pagpunta dito. Bago kami bumalik doon sa may sandbar, may nakita yung guide namin na baka matagal na raw naming hinahanap. Bitin man pero kailangan ko nang maunang umalis sa isla dahil ang check-out time ko dun sa stay ay 12 noon at may kailangan pa akong puntahan na sikat na destination dito sa Oslo. Buti na lang naasikaso na ng stay and save ang tour ko dito sa Oslo. Kaya pagbalik ko sa mainland, nakabang na yung habal-habal driver na maghahatid sa akin dun sa last tourist destination na papasyalan ko. Bakit pala to ah? Malayo na.
Dahil sa kabilang barangay na ito, ibang mga habal-habal driver ulit ang maghahatid sa atin sa entrance ng falls. Pwedeng lakarin pero may kalayuan pa ito at very steep ang daan. Ba't ganito yung kalsada niya? Yan, okay na sir. Okay. Halos 30 minutes lang from Sumilon Island, welcome dito sa paraiso ng Tumalog Falls.